Sa mabuting balita ngayon, malinaw ang hangarin ni Jesus, ang pagkakaisa ng kanyang mga tagasunod. Hindi lamang ito ay isang simpleng pagkakasundo o kawalan ng alitan. Ang pagkakaisang tinutukoy niya ay isang pagkakaisang nagmumula sa iisang pag-ibig, iisang pananampalataya at iisang Diyos na pinanggagalingan ng lahat. Mahalaga ito sapagkat ang pagkakaisa ay hindi lamang para sa ating sarili. Ito rin ay patutuon natin sa mundo. Kapag ang mga Kristiyano ay nagmamahalan, nagkakaunawaan at nagtutulungan, makikita ng iba sa kanila ang presensya ng Diyos. Ngunit kapag puno ng hidwaan, inggit at pagkakanya-kanya, mahihirapan ang mundo na maniwala sa mensahe ng Ebanghelyo. Sa madaling salita, ang ating pagkakaisa o pagkakawatak-watak ay may epekto sa pananampalataya ng iba. Sa ating panahon ngayon, may mga sirang pagkakaisa dahil sa away pamilya, pagkakawatak-watak ng komunidad, at maging hidwaan sa loob ng simbahan. Minsan, ang maliit na hindi pagkakaintindihan ay nagiging malalim na hidwaan. Minsan, ang pagmamataas at ang sariling kagustuhan ang nangingibabaw. Ngunit ipinapaalala sa atin ng mabuting balita na ang tunay na alagad ni Kristo ay marunong magpatawad, magpakumbaba, at magmahal kahit mahirap. Kapag alam nating tayo ay minamahal, mas madali ding magmahal sa iba. Kapag nananatili tayo sa Diyos, unti-unti tayong nababago. Mula sa pagiging makasarili tungo sa pagiging mapagbigay. Mula sa pagiging mapagmataas tungo sa pagiging mapagpakumbaba. Paanyaya sa atin ngayon ng Panginoon na pangalagaan natin ang pagkakaisa sa loob ng ating pamilya, komunidad at lipunan. Piliin ang pag-ibig kaysa pagmamataas at sariling kagustuhan at maging instrumento ng kapayapaan at pagkakasundo para sa tanan. Sapagkat sa huli, ang mundo ay hindi lamang naniniwala sa ating sinasabi. Naniniwala ito sa nakikita nitong pag-ibig at pagkakaisa na isinasabuhay natin lagi.